Matapos ang mga nabigong negosasyon at pagbisita sa China, si Donald Trump ay gumawa ng pinal na desisyon tungkol sa Iran. Kamakailan, tinipon ni Donald Trump ang mga pangunahing opisyal sa pambansang seguridad sa kanyang golf club para lihim talakayin ang mga plano ukol sa Iran. At agad pagkatapos nito, lumipat sila sa Situation Room ng White House kung saan ginagawa ang mga pinal na desisyon sa lihim na paraan. Pagkatapos nito, tinawagan ni Trump si punong ministro Benjamin Netanyahu ng Israel at nagbabala na maghanda para sa muling pagsiklab ng aksyong militar dahil hindi handa ang Iran sa kasunduan at hindi rin magbibigay daan ng Estados Unidos. Sa huli, noong linggo ng gabi, hayagang nagbanta si Trump sa Iran sa harap ng buong mundo at ayon kay Trump mismo, tumitiktak na ang oras. Ang mga orasan na ito ay hindi metapora kundi kronolohiya ng mga pangyayaring patungo sa aksyong militar. Bagaman, agad kong nililinaw, umaasa pa rin si Trump na magkakaroon ng pag-uusap o baka isa lang itong panibagong taktika. Ano ang ibig sabihin nito? Ngayong araw, nagbigay ng pahiwatig ang kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos na maaring pag-isipang alisin ang mga sanksyon sa langis ng Iran. Unawain natin ang kwentong ito. Ako si Alexei Pichi, pag-usapan natin ng sabay ang paksang ito. Pero sa simula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento ninyo. At bago tayo magsimula, sandali lang ang inyong atensyon dahil ang episode na ito ay inilalabas sa tulong ng platformang Preply. Ito ay isang Ukrainian na plataporma ng mga online na tutor para sa mga banyagang wika, merong halos 100,000 na guro at 70 na wika doon. Ito ay perpekto para sa inyo na, halimbawa, nasa emigrasyon, nag-aaral ng Aleman, Ingles, Polish o kahit anong wika. At ang mahalaga para sa inyo na yon ay may 50% diskwento sila sa unang klase. Sa video description may link na kapag pinindot, agad kayo makakakuha ng 50% diskwento mula sa YouTube channel na Alexei Pichi. Ngayon, tuloy na tayo sa episode. Kaya ang mga aksyon ng Estados Unidos at Israel ay nagpapakita na parehong handa ulit ang dalawang bansa na bumalik sa mga pag-atakeng militar laban sa Iran. Interesante, dahil si Trump mismo kamakailan matapos ang pagpupulong ng kanyang matataas na opisyal ay nagbigay ng panayam sa telepono sa Axios. Sinabi niya, tumatakbo na ang oras para sa Iran. Mas mabuting magmadali sila, kung hindi, wala nang matitira sa kanila. Mahalaga ito dahil hindi na mga impormasyong mula sa loob ng White House, kundi mismong pahayag ni Trump. May mahalagang bagay sa likod ng mga salitang ito. Noong Sabado, tinipon na ni Donald Trump ang kanyang team sa golf club niya sa Virginia. Naroon sina Vice Presidente ng Amerika J.D. Vance, espesyal na sugo Stephen Witkoff, kalihim ng Estado Mark Rubio at CIA Director John Radcliffe. Iyan ang buong team, hindi formal ang pagpupulong nga ito. Sa golf course, naging panimula ito sa mga sumunod na pangyayari. Dalawang Amerikanong opisyal ang nakumpirma na ngayong araw Martes, formal nang tinipon ni Trump ang kanyang mga tao sa Situation Room ng White House. Doon ginaganap ang mga pinakalihim na pagpupulong. At para sa mga hindi nakakaalam, ang Situation Room ay ang lugar kung saan ginagawa ang mga pinal na desisyon. Tulad ng operasyon kay Bin Laden, digmaan sa Iraq, missile attack sa Syria, digmaan laban sa Iran, at iba pa. Hindi na ito lugar ng diskusyon. Ito ang lugar para sa paggawa ng mga pinal na desisyon. Dito, pwedeng isipin na baka karaniwang pagpupulong lang ito at magbabanta na naman si Trump pagkatapos. Pero hindi. Kasabay nito, gumawa si Trump ng isang mahalagang tawag sa teleponyo. Tumawag ang Amerikanong presidente kay Netanyahu ng Israel para talakayin ang Iran, humiin ng payo at ikodina ang mga susunod na hakbang militar. Iniulat na ito ng mga opisyal ng Israel. Nangyari ang tawag ng ipinadala ng Iran, ang sagot nila sa pamamagitan ng Pakistan na agad namang tinanggihan ni Trump sa publiko. Ito ang alok ng Iran. Inilalatala ng Al Jazeera ang detalye ng sagot ng Iran sa panukalang Amerikano at naglalagay ng sipi mula sa opisyal na historiador ng Iran. Ang aming sagot ay nakatuon sa pagtapos ng digmaan sa reyon, lalo na sa Lebanon, at pag-aayos ng di pagkakaunawaan sa Washington. Kasama sa sagot ng Iran ang negosasyon sa kipot ng Hormuz, programang nuklear at ganap na pagtanggal ng mga parusa. Pero ngayon, sinasabi ng mga Iranian na alisin muna ang mga parusa sa kanaang lahat ng iba pa. Sinabi ng Iran na tuloy pa rin ang negosasyon sa kanilang planong pangkapayapaan at hindi totoong tinanggihan ng Estados Unidos ang pinal na planong pangkapayapaan ng Iran.
Bagaman sinabi ni Trump at ika nga niya, isang bagay ang masasabi ko, halos mamatay na sila sa kagustuhang pumirma ng kasunduan. Pumipirma sila ng kasunduan pero magpapadala ng dokumentong walang kinalaman sa napagkasunduan. Sa huli, sa bagong alok ng Iran, sumagot si Trump gamit ang dalawang post sa social media na True Social. Una, 47 taon nang nilalaro ng Iran ang Estados Unidos at mundo. Hindi na sila tatawa. Pangalawang post ito, 2 oras lang ang pagitan. Kakabasa ko lang ng sagot. Nang tinatawag na mga kinatawan ng Iran, hindi ko ito gusto. Talagang hindi katanggap-tanggap. Pero bigla, sa gitna ng lahat ng ito, ang ahensya ng Iran na Tasnim ay nagsusulat na di umano'y pumayag ang White House sa kahilingan ng Iran na alisin ang mga parusa sa langis ng Iran, na pinapayagan ng Iran na malayang ibenta ang kanilang langis sa iba't ibang lugar. Ang Iran ay naglalaro kasama ang Estados Unidos at pinayagan ng Iran na malayang ibenta ang kanilang langis sa iba't ibang bansa sa mundo. Hindi pa nakumpirma, ngunit sa ganitong kalagayan, lumilitaw pa ang isa pang balita na sa ngayon. Ang kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ng Amerika ay maaaring kumpirmahin na, ngunit sa ganitong kalagayan, lumilitaw pa ang isa pang balita na sa ngayon. Ang kagawaran ng pananalapi ng Unyon ay pangatlo. Muling pinapalawig ang tinatawag na pansamantalang pagtanggal ng mga parusa sa langis ng Russia. At kung tinatanggalan ng parusa ang langis ng Russia, automatiko ring tinatanggalan ng parusa ang langis ng Iran. Pero bakit hindi katanggap-tanggap para kay Trump ang alok ng Iran? Ipinaliwanag ng Sentro ng Estratehikong at Pandigdigang Pag-aaral ang isyu ng Iran. Ibig sabihin, ang 14 na puntong alok ng Amerika ay humihiling sa Iran ng zero na pagpayaman ng uranium, pag-turnover ng highly enriched uranium sa mga Amerikano at ganap na pagsasara ng nuclear program ng hindi bababa sa 12 taon. Sa panahon ng negosasyon, tumanggi ang Iran na i-dismantle ang mga nuclear facility at humiling na ibalik ang uranium. Kung ang Estados Unidos at alam mo, naiintindihan mo ba na pagtatawanan nito? Ito ang hinihingi ni Trump. Ngayon, ang Sentro ng Estratehikong at International na Pag-aaral ay tumatalakay sa pangunahing kontradiksyon, CP. Para sa rehimeng Iranian, ang labang ito ay eksistensyal. Samantalang para sa karamihan ng mga Amerikano, mas mabuti kung ito ay matapos na at agad-agad. Iran. Ang pag-asa ay nagbabago dahil sa pagbaba ng Estados Unidos at sa kapayapaan, tumataas ang mga inaasahan sa paglala. Sa huli, pagtatawanan pa sila. Sinusuri niya kung anong mangyayari kung talagang maubos na ang oras. Kung tutuparin ni Pangulong Trump ang banta niyang atakihin ang mga planta ng kuryente ng Iran, dapat asahan ng panibagong siklo ng matinding paglala kasamang Iran, na maaaring isakatuparan nila ang sarili nilang hakbang. Ang Iran ay gumaganti sa Estados Unidos at sa iba pang kritikal na infrastruktura ng iba't ibang bansa sa Golpong Persiko. Sa madaling salita, panibagong yugto na naman ito. Samantala, tumutugon na ang presyo ng langis. Pagkatapos ng pahayag ni Trump noong linggo, sa simula ng kalakalan, ang presyo ng langis na Brent ay tumaas ng mahigit 2%. Umabot na ito sa $111 bawat bariles. At hinuhulaan ng mga taga-Pondon aabot pa ito hanggang $115. Kapag naririnig ng mga merkado ang salitang digmaan, agad nilang itataas ang mga presyo. Maghahanda rin para sa bagong yugto ng digmaan ang Iran. At dito, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang CP mula sa ulat ng CNN mula sa Tehran. Sa mga nakaraang araw, lumitaw ang mga pampublikong lugar ng pamamahagi ng armas kung saan inaalok sa mga sibilyan ang mga pangunahing aralin sa paggamit ng mga armas bilang bahagi ng paghihigpit ng mga autoridad ng Iran sa paghahanda ng mga tao para sa mga susunod pang labanan. Sa isa sa mga tolda sa Vanak Square, nakita namin ang isang babae na nakasuot ng itim na tsador na nag-aaral kung paano gamitin ang AK-47 na otomatikong baril. At ang isang lalaki na naka-uniforme ng militar at nakasuot ng maskara ay ipinapakita sa kanya kung paano gamitin at buuin ang armas na ito. Ang panawagang humawak ng armas ay paulit-ulit ding inuulat sa pambansang telebisyon kung saan sa ilang mga channel ay ipinapakita ng mga angkor ang mga otomatikong baril. Ang anchor ng pambansang channel na OFOC, si Hussein Husseini, ay nagpaputok ng baril sa kisame ng studio ng live sa ere matapos siyang turuan ng isang hindi nakamaskarang miyembro ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Dapat ding banggitin ang pagganap ng anchor ng Channel 3 si Mubina Nasiri na humarap sa mga manonood habang hawak ang isang assault rifle sa magkabilang kamay. Ipinadala sa akin ang baril na ito mula sa Vanak Square para matutunan ko rin kung paano ito gamitin, tulad ninyong lahat ayon sa kanya. Malinaw na naghahanda ang Iran na ipagpatuloy ang bigmaan at babanggitin ko rin ang papel ng Estados Unidos at mga internasyonal na pag-aaral. Ang banta ng paglala ay dapat konektado sa kanilang alitan na walang suporta mula sa Iran at iba pa. Nakakatawa lang ang pagbibida ni Trump. Ang paniniwala na ang Estados Unidos ay naglalaro sa mundo ay hindi totoo kung pagtatawanan nito.
Ang pagbibida na hilig ni Trump ay puro panganib lang. Ang Iran ay naglalaro sa Estados Unidos at lalo pa silang pagtatawanan. Ang Iran, Estados Unidos at ang mundo, pagtatawanan nila ito. Lalong nababawasan ang posibilidad ng ikatlong opsyon. Dito ko ilalagay ang tatlong tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.